Maraming mga tao ang nagbabago ang ugali matapos dumami ang pera. Ikaw, may kilala ka ba na naging mayabang matapos na guminhawa ang buhay? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mag-isang pinag-aaral ni Nonoy ang kanyang sarili dahil mahirap lamang sila. Walang kakayanan ng kanyang mga magulang na tustusan pa ang edukasyon nilang magkakapatid dahil ang pera na kanilang kinikita ay napupunta na lamang para sa kanilang pagkain. 8 kasi silang magkakapatid at tanging pamumulot ng basura ang trabaho ng kanyang tatay at isa namang katulong ang kanyang nanay. Nonoy, bakit kasi hindi ka pa tumigil sa pag-aaral mo? Para naman matulungan mo kami ng tatay mo. Hirap na nga kami sa pagpapakain sa inyong magkakapatid, sabi ni Aling Neneng. 2 taon na lang naman po, ay makakatapos na po ako. Mas malaki po ang kikitain kong pera kung sakali makagraduate po ako sa kolehiyo. Hayaan niyo po, Nay. Wala naman po akong ibang pangarap, kundi ang mapaganda ang buhay ng ating pamilya, sagot ng binatang si Nonoy. Madalas silang mapagtawanan ng ibang mga tao. Kung ano-anong pangusga na lamang ang naririnig ng binata dahil mahirap lamang sila. Ay nako, kasalanan naman ng nanay at tatay mo kung bakit kayo mahirap. Wala na ngang magandang trabaho, nagawa pang magpadami ng anak. Sa bagay, ganun talaga kapag walang pinag-aralan, sabi ng kanilang kapitbahay na si Mang Jojo. Sa isip-isip ni Nonoy ay hindi na dapat ito pinapakailaman ng lalaki. Wala naman silang ginagawang masama dito. Ngunit wala nang ibang ginawa kundi ang pansinin ang mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Ngunit maya-maya lamang ay sumingit pa ang asawa nito na si Aling Marites. Wala rin itong ginawa kundi ang husgahan na lamang ang kanilang pamilya. Hayaan mo na yan sila, Jojo. Nagsasayang ka lang ng oras dyan sa kanila. Mga squatter. Bakit pa kasi dito pa tumira yung mga yan? Baka mamaya ay sila pa ang mga magnanakaw dito sa ating lugar. Mga walang makain at sadyang mahihina ang mga utak, dagdag ni Aling Marites. Sobrang baba talaga ng tingin ng mga tao sa kanyang nanay at tatay. Wala naman silang masamang ginagawa, ngunit ito ang kanilang nararanasan. Sa dami nilang magkakapatid ay hindi na rin maasikaso ni Aling Neneng at Mang Kulas ang kanilang mga anak. Maagang umaalis ang lalaki upang mamulot ng mga basura at ang babae naman ay madalas wala sa kanilang bahay. Kaya madalas hindi naliligo ang mga bata at kanya-kanyang diskarte na lamang kung ano ang gagawin nila ngayong araw. Nang dahil doon ay madalas nakakaranas ng panunukso ang magkakapatid. Huwag niyo silang pansinin, mga hindi yan sila naliligo. Mamaya ay mahawa pa tayo sa mga sugat ng mga yan, panunukso ng mga bata. Ang iba sa mga ito ay anak ni Mang Jojo at Aling Marites. Kaya bago pa man pumasok sa eskwelahan si Nonoy ay kinausap muna nito ang mag-asawa. Mang Jojo, mawalang galang na po. Pero baka naman po pwedeng pagsabihan niyo ang mga bata. Wala naman pong ginagawang masama ang aking mga kapatid, malumanay na sabi ni Nonoy. Ngunit nagawa pa itong pagtawanan ng mag-asawa dahil hindi daw naman nila masisisi ang ibang mga bata. At ano naman ang magagawa ko, iho? Totoo naman ang sinasabi nila. Hindi naman talaga naliligo ang mga kapatid mo at sobrang babaho nila. Kami rin naman ang nagsabi na iwasan sila ng aming anak dahil baka mahawa pa sila sa kanilang mga sugat, sagot ni Mang Jojo. Paliguan mo kasi ang mga kapatid mo. O kaya naman ay bakit hindi ang nanay at tatay mong sisihin mo? Nag-anak ng marami tapos hindi naman maalagaan ng mabuti, matari na sabi ni Aling Marites. Napayuko na lamang si Nonoy dahil may punto rin naman ang mag-asawa. Hindi na maalagaan ang kanyang mga kapatid ni Aling Neneng at Mang Kulas. Tinataga na lamang niya ang kanyang puso at nangako siya sa kanyang sarili na isang araw ay magbabago rin ang tingin ng ibang tao sa kanilang pamilya. Habang naglalakad papasok sa eskwelahan si Nonoy ay panay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hirap na siya sa kanyang buhay, ngunit gagawin niya ang lahat upang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Isang araw ay magiging mayaman kami. Magbabago ang aming buhay at pagtatapusin ko sa pag-aaral ang aking mga kapatid. Hindi niyo na kami masasabihan ng masakit na salita.
Dahil isang araw ay mas marami na kaming pera. Umiiyak na sabi ni Nonoy sa kanyang sarili. Pinagbubuti nito ang kanyang pag-aaral dahil balak niyang magtrabaho sa ibang bansa. Isang araw sa pag-uwi galing sa eskwelahan ni Nonoy ay nakita niyang sinisigawan ng isang matanda ang kanyang nanay at tatay. Teka lang po, Aling Marina. Ano po ba ang nangyayari dito? Mayroon po bang problema? Tanong ni Nonoy. Ito kasing nanay at tatay mo. Isang buwan na ang lumilipas, hindi pa rin nakakabayad ng utang. Tapos ngayon, ang lakas ng loob na mangutang ulit ng bigas. Ang kakapal ng muka, mga wala namang pambayad. Galit na sagot ni Aling Marina. Napapakamot na lamang ang binata dahil wala naman siyang kakayanan upang masolusyonan ang problemang ito. Pasensya na po talaga kayo, Aling Marina. Makakabayad din naman po kami sa inyo. Kailangan lang po talaga ng pagkain ng aking mga anak. Nahihiyang sagot ni Mang Kulas. Nako po naman, Kulas. 100 beses nyo nang sinabi yan sa akin. Sobrang daming pasensya na ang naibigay ko sa inyo. Malulugi na lamang ang aking negosyo nang dahil sa inyong mag-asawa. Napapailing na sabi ni Aling Marina. Ilang segundo lamang ang lumipas ay nakaisip si Nonoy ng paraan upang matapos na ang kaguluhang ito. Aling Marina, tuwing hapon po, sa pag-uwi ko galing sa eskwelahan, ay magtatrabaho po ako sa inyong bigasan. Pwede niyo po akong gawing isang kargador. Hindi po ako manghihingi ng sweldo, kapalit ang pagbabayad ko sa utang ni nanay at tatay. Sabi ni Nonoy. Ibang-iba ka talaga sa mga magulang mo, Nonoy. Meron kang pagsisikap sa buhay. Nag-iisip ka ng paraan. Kung yan ang gusto mo, ay papayagan naman kita. Sagot ni Aling Marina. Simula noon ay doble-dobleng pagod ang nararanasan ng binatang si Nonoy. Handa siyang magtiis ng hirap, matulungan lamang ang kanyang mga magulang. Alam niya rin naman sa kanyang sarili na hindi naman nagpapahinga ang kanyang nanay at tatay, ngunit sadyang mahirap lang talagang magpalaki ng 8 anak. Isang gabi habang nagtatrabaho si Nonoy sa bigasan ay kinausap siya ni Aling Marina. Nonoy, pasensya ka na ha kung kailangan mo pang gawin ng bagay na to. Hindi naman ako galit sa inyo pero kailangan ko rin namang magpaikot ng pera. Mahinahong sabi ni Aling Marina. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po. Kayo rin naman po ang aming naging sandalan sa tuwing wala po kami pambili ng bigas. Tatanawin ko po ito na isang utang na loob. Magalang na sagot ni Nonoy. Lumipas ang isang buwan na pagtatrabaho ng binata sa tindahan ni Aling Marina ay sa wakas nabayaran na niya ang kanyang mga kailangang bayaran. Ngunit napalapit na ang loob ni Aling Marina sa binata kaya sinabihan siya nito na baka gusto nitong ipagpatuloy ang kanyang pagiging isang kargador. Pumayag naman si Nonoy dahil malaking tulong ito para sa kanyang pag-aaral. Tuwing umaga ipinagpapatuloy niya ang pagtitinda ng merienda at ulam sa kanilang eskwelahan. Malayang nasusuportahan ni Nonoy ang kanyang sarili. Lumipas pa ang 1 taon at mga buwan ay sa wakas nakamit na rin ng binata ang kanyang pinakahihintay na araw. Nakatapos siya sa kolehiyo nang walang kahit na sinong inaasahan. Sobra-sobra ang pasasalamat ito kay Aling Marina dahil isa ito sa naging daan upang matupad niya ang kanyang mga pangarap. Aling Marina, maraming salamat po talaga sa lahat ha. Kung minsan ay binibigyan niyo po ako ng baon kahit hindi na naman po kailangan. Nahihiyang sabi ni Nonoy. Walang anuman iho, nakikita ko naman ang pagiging masipag mo. Sana ay ikaw ang maging susi para magbago ang buhay niyo. Nakangiting sagot ng matandang babae. Ngunit bago pa man umalis sa pagiging isang kargador si Nonoy ay sinabihan ito ni Aling Marina na pwede niya itong ipahanap ng trabaho sa ibang bansa. Naroon ang 3 nitong anak at doon na rin nagkaroon ng pamilya. Nonoy, total matalino ka naman at masipag. Alam kong hindi mo ako ipapahiya. Gusto mo ba na magtrabaho sa ibang bansa? Tanong ni Aling Marina. Opo naman, ito po talaga ang gusto kong mangyari. Aasahan ko po ang bagay na yan. Masayang sagot ni Nonoy sabay yakap sa matanda. Lumipas sa mga araw ay nagtrabaho muna si Nonoy sa sariling bansa dahil nag-iipon muna ito ng pera. Nang maasikaso niya ang mga kailangan niyang asikasuhin ay sa wakas makakaalis na siya. Nay, Tay, huwag na po kayo malungkot. Ang isipin niyo po ay masusuportahan ko na po kayo.
Malaki po ang kikitain kong pera, lalo na po at nakatapos po ako sa aking pag-aaral. Sabi ni Nonoy sa kanyang nanay at tatay. Sa tulong ni Aling Marina ay nagkaroon ng magandang hanap buhay ang binata. Sa paglipas ng isang buwan ay hindi pala biro ang halaga ng sweldo ng binata. Sobrang swerte ko talaga dito sa aking napasukang trabaho. 300,000 piso kada buwan. Talagang sobrang laki nito. Manghang sabi ni Nonoy sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay napag-aral niya ang kanyang mga kapatid at higit sa lahat ay nakakaipon pa siya ng pera. Naging maluwag ang buhay ni Aling Neneng at Mang Kulas dahil nagsisimula na ang pagbabago ng kanilang buhay. Hindi na lamang makapagsalita si Mang Jojo at Aling Marites dahil ibang-iba na talaga kung umasta ngayon ang mag-asawa. Lumipas ang mga taon ay agad nakapagpatayo ng bagong bahay si Nonoy. May sari-sariling kwarto ang kanyang mga kapatid at mayroong espasyong lugar para sa kanyang balak na bilhing sasakyan. Todo kayod si Nonoy sa ibang bansa habang nagpapakasarap sa kanyang pera ang kanyang pamilya. Nay, kumusta na po kayo dyan? Tanong ni Nonoy sa telepono. Ito anak, masayang masaya. Kailan mo ba ipapadala ang pera para sa pambili ng sasakyan? Tanong ni Aling Neneng. Mga 3 buwan pa po, Nay. Kailangan ko pa pong kumayo dahil hindi pa po kakasya ang pera. Sagot ng binata. Ang gusto lang kasi ni Aling Neneng at Mang Kulas ay ang inggitin ang mga tao na dating nang mamaliit sa kanila. Gusto nitong ipakita kay Aling Marites at Mang Jojo na mas maganda na ang buhay nila. Nagbago ang ugali ng mag-asawa na para bang hindi man lamang sila nanggaling sa hirap. Kung umasta ay para na talagang isang mayaman. Hindi na nagtatrabaho at umaasa na lamang sa pera ng kanilang anak na binata. Isang araw ay dumaan sa harapan ng bahay nila si Mang Jojo. Habang nagkakape si Aling Neneng ay pinagtawanan nito ang lalaki. Hay nako, saan naman ang punta mo paring Jojo? Magpapakahirap magtrabaho. Panunukso ni Aling Neneng. Bigla namang lumabas sa kanilang pintuan si Mang Kulas habang daladala ang maraming pera. Ipinapakita nito sa lalaki na walang-wala na sila kung ikukumpara sa buhay na meron sila ngayon. Hindi na lamang pinansin ni Mang Jojo ang dalawa dahil sa pangaraw-araw naman ay wala na lamang ginawa ang mag-asawa kundi ang manghamak ng ibang mga tao. Lumipas pa ang mga taon ay tuluyan ang naging maganda ang kanilang buhay. Balak umuwi ni Nonoy sa sariling bahay, ngunit gusto niyang surpresahin ang mga ito. Gagayahin ko yung mga napapanood ko sa social media. Magkukunwari akong basurero para masurpresa ko sila. Natatawang sabi ni Nonoy sa kanyang isipan. Isang araw ay umuwi na si Nonoy at sa haba ng panahon, sa wakas ay muli na niyang makakapiling ang kanyang pamilya. Balak na niyang gawin ang kanyang pinaplano. Nagsuot siya ng butas-butas na damit at nanghiram pa siya ng kariton na may lamang mga basura. Nagtakip siya ng lumang damit sa muka at nagsuot ng sombrero. Sa tingin niya ay hindi na talaga siya makikilala ng kanyang nanay at tatay. Natatawa na lamang si Nonoy dahil kasabay niya si Aling Marina sa paglalakad, ngunit hindi siya nito nakikilala. Nang makapunta siya doon ay kinantyawan agad ni Mang Kulas, ang matandang babae na tindera ng bigas. Aling Marina, bakit ka pa naman dumadaan dito? Di ba, wala na kaming kailangang bayaran? Mayaman na kami at hindi na kami nangungutang ng bigas. Pasigaw na sabi ng lalaki. Nagulat na lamang si Nonoy sa ugaling ipinapakita ng kanyang ama. Naroon din ang kanyang nanay na walang ibang ginawa kundi ang magyabang. Baka gusto mo Marina na ikaw naman ang pautangin namin. At kahit hindi mo nabayaran, natatawang sabi ni Aling Neneng. Napapakamot na lamang si Nonoy, ngunit balak niyang ituloy ang kanyang ginagawa. Nilapitan niya ang mag-asawa upang manghingi ng kaunting tulong. Baka po meron kayong mga basura dyan. At pwede po bang makainom ng tubig? Uhaw na po ako. Pakunwaring sabi ni Nonoy. Hindi ito nahalata ng mag-asawa at wala silang kaalam-alam na ito na pala ang kanilang anak. Lumayas ka nga dito, ang baho-baho mo. Wala kaming ipapakain sa'yo. Humanap ka na lang ng iba mong malalapitan. Matapang na sagot ni Mang Kulas. Kahit po kaunting pagkain lang. Meron po kasi ako mga kapatid na kailangan kong pakainin. Dagdag ni Nonoy. Ano bang sinabi ng asawa ko?
Lumayas ka na. Hindi na namin problema ang problema mo. Sabi naman ni Aling Neneng. Sobrang laki na talaga ng pinagbago ng kanyang mga magulang. Hindi na natuto ang mga ito na lumingon sa kanilang pinanggalingan. Nang makita ni Aling Marina, Aling Marites at Mang Jojo si Nonoy, ay agad nila itong binigyan ng tulong. Kahit na nakagawa ng masama dati ang mag-asawa sa kanila, ay meron din palang magandang ugali ang mga ito. Iho, ito ang 20 pesos at bumili ka ng pagkain mo, sabi ni Aling Marina. Ito naman ang 50 pesos para makabili ka ng pagkain ng iyong mga kapatid, sabi ni Aling Marites at Mang Jojo. Natatawa ang mag-asawang Kulas at Neneng nang tulungan ito ng tatlo. Ngunit nagulat ang mga ito nang hubarin ni Nonoy ang mga takip sa kanyang muka. Ganyan po pala ang nagawa sa inyo ng pera? Tay, hindi po ba't dati rin kayong basurero? At kayo naman, Nay, hindi nyo na ba naisip na si Aling Marina ang dahilan kung bakit ako nakahanap ng magandang trabaho? Mga wala kayong utang na loob, dismayadong sabi ni Nonoy. Gulat na gulat silang lahat dahil nagpapanggap lang palang basurero si Nonoy. Anak, hindi naman sa ganun pero... Itutuloy pa sana ni Aling Neneng ang kanyang sasabihin nang bigla itong singitan ng binata. Ang lalakas pa ng katawan nyo pero hindi kayo magtrabaho. Nakatikim lang kayo ng pera, ganito na pala ang ginagawa nyo. Isang araw ay naisip ko na din na hindi naman tayo minamaliit ni Mang Jojo. May punto din naman sila dahil mahirap na nga tayo, nag-anak pa kayo ng 8. Inis na sabi ni Nonoy. Pahiyang-pahiya ang mag-asawa sa mga sandaling iyon. Hindi lubusang maisip ni Nonoy na ganito pala ang mangyayari. Panandali ang umupa ng bahay si Nonoy at ilang buwan ang lumipas ay muli siyang umalis patungo sa ibang bansa. Nagpapadala pa rin siya ng pera, ngunit sa kanyang mga kapatid na lamang. Patuloy kasing magyayabang ang kanyang nanay at tatay kung sakaling suportahan pa niya ang dalawa. Isang araw ay tumawag ang binata kay Aling Marina. Aling Marina, pagpasensyahan niyo na po ang aking mga magulang. Mukhang nasilaw po ata sa pera, sabi ni Nonoy sa telepono. Huwag mo nang isipin yun. Nakita ko naman ang ginawa mo. Hanga talaga ako sa'yo dahil mas pinili mo pa rin ang tama, sagot ni Aling Marina. Nagpadala si Nonoy ng pasalubong kay Aling Marina bilang pagtanaw ng utang na loob. Samantalang si Aling Neneng at Mang Kulas ay muling naghanap ng trabaho dahil hindi na nagpapadala sa kanila ng pera ang binata. Nagpapadala man ito, ngunit para sa kanyang mga kapatid na lamang. Ipinagbenta nito ang nabili niyang sasakyan sapagkat wala namang ibang gagamit nito kundi ang kanyang mga magulang. Baka magpatuloy lamang ang kanilang kayabangan kung hindi niya ito bigyan ng aral. Nang dahil doon ay muling nagsikap ang mag-asawa upang buhayin ang kanilang mga sarili. Napahiya sila sa kanilang anak dahil sarili din naman ito ang dahilan kung bakit ito nakatapos sa kanyang pag-aaral. Tama nga si Nonoy. Hindi natin naisip kung saan tayo nanggaling. Nakalimutan natin kung paano ang maging mabuting tao sa kapwa, sabi ni Mang Kulas sa kanyang asawa. Nasilaw tayo sa pera. Hindi natin masisisi si Nonoy kung bakit hindi na niya tayo sinusuportahan. Ang mahalaga ay hindi niya naman kinalimutan ang kanyang mga kapatid, sagot ni Aling Neneng. Lumipas ang mga taon ay muling nakauwi si Nonoy galing sa ibang bansa. Ibang mga magulang na ang kanyang nakita dahil muling bumalik ang ugali ng dalawa. Humingi sila ng kapatawaran sa kanilang anak pati na rin sa kanilang mga kapitbahay. Masayang masaya naman si Nonoy dahil natuto na ang kanyang mga magulang kung paano hawakan ng maayos ang pera. Ito lang naman po ang gusto ko. Patawarin niyo po ko kung natiis ko po kayo ha. Hindi ko naman po hahayaan na makagawa kayo ng masama nang dahil lamang po sa pera. Nakangiting sabi ni Nonoy, sabay niyakap nito ang kanyang nanay at tatay. Nakita ng binata na naging kaibigan na rin ng kanyang mga magulang ang dating kaaway ng mga ito. Masayang masaya siya dahil kasundo na ng kanyang nanay at tatay si Aling Marites at Mang Jojo. Madalas na rin pumunta doon si Aling Marina sapagkat nagbago na talaga ang pag-uugali ng mag-asawa. Lumipas pa ang mga taon ay unti-unti nang napagtapos ni Nonoy ang kanyang mga kapatid. Nahanap na rin niya ang babae na makakasama niya sa kanyang buhay at ipinangako niya na aalagaan at tuturuan niya ng magandang asal ang kanilang magiging anak.
Huwag mong hayaan na baguhin ka ng pera at matuto tayong tumingin sa ating pinanggalingan. Huwag mong gantihan ang mga tao na dating nanakit sa'yo, bagkus ay patunayan mo sa kanila na hindi mo sila katulad. Mahalaga pa rin na isipin ang katahimikan ng buhay. Mas masarap ang maraming kaibigan kaysa sa marami kang kaaway. Maaaring napapaginhawa ng pera ang buhay ng isang tao, ngunit hindi paramihan ng pera kung paano makikita sa'yo ng iba kung sino ka talaga. Kung minsan ay mas matulungin pa ang mga taong walang-wala. Palagi mong isipin na maraming tao ang nagugutom. Kung kaya mong magbigay ng tulong ay tulungan mo sila. Hindi mo madadala sa langit ang mga salapi, ngunit mananatili sa iyong pagkatao kung nakagawa ka ng mabuti. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.